Radley POV. Iniisip niyo siguro kung anong pinag-usapan namin ni Ramos. Iniisip niyo rin kung bakit ako pumayag na sumabay ang dalawa, pero kaagad rin namang nagbago ang isip ko. Iniisip niyo kung tama ba yung nabasa niyo na binulong ko kay Ellie nang ihatid ko siya. Aaminin ko ayaw ko nakikita na magkasama sila, kaya hinatid ko siya, I'll gonna do it all the time. May dapat pa akong gawin at ayusin. Kaya nang may hatid ko si Ellie sa classroom niya, kaagad rin akong umalis pagkatapos kong sabihin yun sa kanya, dahil kailangan ko yung patunayan sa kanya. Well, I have a plan. I hope it work. Dude. Tumingin ako sa likuran ko nang marinig kong may tumawag sa akin, it's Rev and Red. Nang makalapit sila sa akin pumagitna ako sa kanila at inakbayan ko sila pareho. Well, masaya lang ako ngayon. Today, I confess to Ellie how I feel towards her. I don't know what she going to answer me but I saw how priceless her reaction is. That's my girl, my wife. Baka sa sobrang saya ko mahimatay ako, kaya kailangan ko ng support ng dalawang ta. Nagkatinginan si Red and Rev curiously. Ang saya natin ah. Teryo na nga. I smirked. Totoo ba to? Hindi makapaniwala na tanong ni Rex. Napalingon kaming tatlo sa dalawa. Kung panaginip man to dapat na nating sakyan. Pagkasabi ni Ren umakbay siya sa left side ni Red. Si Rex naman sa right side ni Rev. You're not dreaming. I grin. I know. Balik sa akin ni Red, we laughed. This is the advantage having a best friend cousins, even if they're so irritating sometimes. I am still blessed that I have them all. Ren POV. Hi, I'm Ren Michael Manalo the Handsome. Sa amin talaga ako ang pinakagwapo, masyado lang mayabang si Red at Rad kaya ganun, simpre ako ang gwapo dahil para akong si Mark. Tahimik lang ganun ang tunay na gwapo. Sobrang saya ko ngayon. Graba, imagine ngayon lang ulit namin to nagawa. Iyong magkakaakbay na maglakad, siguro last time na ginawa namin ta high school kami. Yeah. Ito kasing si Rad hindi naman talaga siya ganyan noon eh. Ang totoo nga niyan mas baliw pa siya kay Red. But someday change because of the family problem, because of someone enter in his life, and it was a big nightmare for him. Guys, kailan natin ta huling ginawa? Tanong ko sa kanila. I don't know. Sagot ni Rev kaya nagtawanan kami. I think we're on high school. Tumawa si Rex. Yeah. And the moment I can't forget nang natisod si Ren si Rad ang nadapa. Red agree that's make us laugh again. The craziness of us. Umiling si Rad. Oo totoo yun. Magkakaakbay kami noon. Ganito yung arrangements namin left to right. Rad, ako, Red, Rex, Rev. Tapos palabas na kami ng campus noon, pero napadaan kami sa field, hindi ko napansin na may lubad pala, kaya natisod ako, tapos si Rad naman todo sandal sa akin, kaya ayon siya ang nadapa kasi na-balance ako ni Red. Nakarating na kami sa private room namin. Kumalas na si Rad sa pagkakaakbay at may tinawagan siya. Bumalik na ba ang dating lover boy? Rev asked. I think so. Sagot ko at tiningnan ko si Rad na galit, habang may kausap siya sa phone. Sino yun? Uy teka nga Rad, bakit ka pala umuwi ng madaling araw? Tanong ni Red. Secretary ni Lolo may inutos ako. Umupo si Rad sa teacher table. Kaya lumapit kami sa kanya, pero hindi naman totally lapit na lapit. Napakaseryoso niya ah, ano kayang problema? Problem. I asked him and I tapped his shoulder, he looked at me and he smirked. I'm making a plan. Plan. Nakaplano na tayo ah, don't tell me binago mo. Rex at naupo sa seat niya. Hindi. Itutuloy natin yun. Pero bago yun I need to do something before our plan. Ha? Tanong ko. I want to punish someone. I don't care if they're family connected to us. All I want is to teach her a lesson. He is so mad. But who? Tanong ni Rex. Bianca. Sagot ni Rev. She. Anong gagawin mo? Tanong ko. Bakit naman niya gagawin yun? Yes. I'm just burning their businesses down with them. What? We said in unison. Seriously Bod. Why should you do that ha? Tanong ni Red. She lied. Ang sabi niya sa atin sinaktan siya ni Ellie.
Pumunta ako sa bahay nila Ellie to confront her, but she avoiding to talk about what happened. I can't hold on my anger, that's why I shouted harsh words to her. She crying. She pushed me away and that's why I leave. Rad explained. Then I'm in my way. May tumawag sa akin, it's Ellie Butler. She said if I am free can I buy medicines. Ang ogag ko sa part na umuwi siya ng basang-basa dahil napagtripan siya nila Bianca. And she's sick pero wala akong kaalam-alam. Tumingin siya sa labas bago niya pinagpatuloy ang sasabihin niya, tahimik lang kami. Pinuntahan ko ang asawa ko para awayin, hindi ko man lang siya tinanong kung ayos lang ba siya. Kung bakit siya namumula o may nararamdaman siya. I get back to bring her a medicine, and Manang told me stay for a while, even if Ellie keep on pushing me away. Tiningnan niya kami isa-isa. Why do I need to tell this story? Ang seryoso nyo. Do they hurt Ellie too much? Rex asked. That's make Rad nod. Nang gabi na ayos na siya, mabuti na pakiramdam niya, her parents call. Tanong ng tanong ang lalaki sa kabilang linya, kung sinong may gawa sa kanya kung bakit siya nagkaganon, pero sa huli ito ang nagsabi kung sinong may gawa kay Ellie ng bagay na yon, and he knows everything about my wife. Sino ang lalaki? Bakit alam niya? Hindi natin alam yun ah. Rex. He's Ellie's older brother, inalam niya ang nangyari kaya alam niya. Mas may alam pa siya kaysa sa atin, maybe we need to guard Ellie baby ah, ani ni Red. A overprotective brother, sabi ni Rad, just like you. I tapped his shoulder, he smirked. Kaya ka pala hindi umuwi. Well, sa nakita ko kanina mukhang ayos naman kayo, sabi ko. It's him, pero alam kong galit siya sa akin. Iyan kasi, dapat pinag-explain mo na muna siya, bago mo inaway. For sure lisipin niya na kinakampihan mo si Bianca, it was Rev. Yeah, you're right. He stood up and walked towards the window. So, what's the plan? Nilapitan ko siya. Bibigyan ko si Bianca ng 2 hours para humingi ng tawad kay Ellie. Bianca won't do that. She's a brat. Rex have a point. Yeah, tingin mo susundin ka niya. No ang Bianca, she's a hard-headed. Sa gagawin ko hindi gagana ang pagiging brat niya. Hindi mo naman pwedeng isisi lahat kay Bianca, may kasalanan ka rin naman. Rev. I know. Sa oras na to unti-unti nang nawawala ang lahat ng meron sila, Ellie forgiveness, save her family business. Pagkasabi ni Rad lumabas siya ng room. Saan pupunta yun? Kunot noong tanong ni Red. I smell trouble guys, sabi ni Rex at sumunod kay Rad. Ngayon alam ko na ano talaga si Ellie kay Rad, handa niyang gawin ang lahat para kay Ellie. Sabi ko na nga ba hindi magagawa ni Ellie iyon pero si Rad kayang-kaya, lalo na ngayon anong klaseng ganti bata. Radley POV. Lumabas ako ng room para hanapin sila Bianca. Bakit hindi kasi ako nagpatulong sa mga mock-ong na yon? Pumunta ako sa classroom nila Ellie. For sure nandoon sila Bianca kasi magkaklase sila. Naglalakad ako sa hallway, pinagtitinginan ako ng mga tao at nagtilian. Bakit ang gwapo ko? I walk just like a king. I don't mind the people around. Nakalagay sa pocket ng pants ko ang 2 kong kamay. Halos lahat nasa labas. Kaya naman ganito ang mga tao, maraming nagkalat. Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapo? Pagdating ko sa room nila kaunti lang ang tao. I look around. Hindi ko makita si Ellie. Nasaan kaya siya? Nakatayo ako sa doorway, at natigilan ang mga tao sa loob, nagsigawan ang mga babae na nasa katapat na room. Kung hinahanap mo si Ellie wala siya rito. Yabang ng datingan nito. Ano bang gusto nito? Tinatanong ko ba? I glare at him. Napayuko ang lalaki na mukhang tip-aktong nakaklase ni Ellie. Pasensya na, sabi niya at tingin pa nga lang yun. Tupi agad. Where is Bianca? I asked the girl in front of the table. Ha! Halos lahat ng tao sa room nanlaki ang mata nila. Bakit niya hinahanap si Bianca? Ewan, siguro girlfriend niya. Anong girlfriend? Asawa niya kaya si Eliza? Ano? Well, bagay sila ni Ellie, perfect couple. Ang daming marites sa classroom na ta. I'm asking, where's Bianca? I asked sounds anger, nagtatanong ako. Paano nila sasagutin kung magbubulungan sila?
Nasa gym sila, sagot ng tipaklong na kumausap sa akin kanina. Umalis na ako sa room nila, and I walked towards the gym. Rad, ang hot mo. I glare on the girls, ang ingay. Nang nakarating ako sa gym, nakita ko na naghahanda sila. I saw Ellie with Andre, putting a design on the stage. Ang gwapo mo talaga, Rad. I love you, Rad. You're so hot. Rad, yakap mo lang sapat na. Nakatingin sa akin si Ellie, but I didn't look at her. Instead I looked at Bianca. She walked towards me. Honey, she hugged me. Anak ng pas ang gala. What a gross. Ang sweet talaga nila. Nakakakilig. Bagay na bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Remove your hands, I said, and I looked at her angrily. Gusto ko siyang bugbugin at sakalin, sa tuwing naalala ko ang paso ni Ellie. Akala niya naman masaya ako na nakayakap siya sa akin. How? But why? I said, remove your hands. Call you friends, you four come with me. Binitawan niya ako at tinalikuran ko na siya. Girls, let's go, sabi ni Bianca sa mga kaibigan niya. LEPOV. Naglalagay kami ni Andrea ng mga letters words na singing contest sa stage, tapos ang iba nagdidekor ng tables. Ang gwapo mo talaga, Rad. Nagkatinginan kami ni Andrea at lumingon sa pinanggagalingan ng ingay. I saw him standing looking at the left side. Tiningnan ko kung sino ang tinitingnan niya. It was Bianca. Hindi niya ba alam na nandito ka? Bulong sa akin ni Andrea. I shrugged. Siguro naman alam niya, kasi nakita niya ako. Grabe naman kung hindi. Lumapit si Bianca kay Radley at yamakap. Bakit ang sakit? Talagang sa harap ko pa. Ang sweet talaga nila. Nakakakilig. Bagay na bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Ouch! Hindi naman masakit, parang kagat lang ng dinosaur. Maya-maya lumabas na si Radley, tapos tinawag ni Bianca ang mga kaibigan niya at lumabas sila. Sasama ba sila kay Radley? I love you, my love. Napairap ako nang mag-flash sa isip ko ang sinabi niya sa akin kanina. Liar. Radley POV. Ano bang gagawin natin rito? Sabi ni Bianca nang makarating kami sa field. Tumayo kayo doon. Tinuro ko ang gitna ng field at mainit na mainit na. May dalawang lalaki ang lumapit sa akin na may dalang payong, at pinayungan ako. What? It's the heat there, my skin is burning. Give me that umbrella, you ugly boy. Singhal niya sa alalay ko. Masamang tingin ang itinapon po sa kanya. What's the matter, Rad? Tumayo kayo sa gitna. I gave you 1 minute. Kapag hindi kayo sumunod, hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. I said in coldly. He's not kidding, Bianca. Bulong ng isa niyang kaibigan. Why are you doing this? Sabi pa ng isa niyang kaibigan, bakit ako ang tinatanong niya? Why don't you ask yourself? Hindi kami makikipagbiruan, Rad. Naiinis na sambit ni Bianca. Last time I checked, I don't do kidding. I crossed my arms. Master, ito na po yung pinapkuhan nyo. Lumapit sa akin ang leader ng junior gang. May dala silang 8 libro na sobrang kakapal. Let's get out of here. Yeah. Before something happened, 4 of you get a 2 books. Now. Galit kong sambit at natatakot na kumuha ang 3 niyang kaibigan. Anong gagawin namin rito? Are you punishing us? Tanong ni Bianca nang kumuha siya. Put it on your head, form a line. What? Are you punishing us? She repeated. What can you see? That's what you get for being bullied, my wife. Next time you're gonna hurt her again. I assure you all that one of you will suffer more than that. Keep that in mind, Bianca. I already warned you. I'm not useless not to find out the truth. One more thing. Stop pretending like you are my ex-fiancé. That you are Bianca who I have serious relation with before. She's not my ex and never be. Nag-sign ako sa 4 na member ng junior gang. Pinalagay ko sa ulo nila ang libro at pinaghawak kamay. Rad, itigil mo na ta. It's embarrassing, you're ruin my reputation. Ang babaeng palaging kalandian ni Red. Wala kaming ginagawa sa asawa mo. Ako pa nga yung sinaktan niya. Hindi ako nagpapanggap dahil ako talaga ito. You're nothing but a shameless brat. You're a liar and a good pretender too. If my wife hurt you,
Where is the evidence? Wait, ang bilis namang gumaling ng sugat mo, samantalang kahapon sariwang-sariwa pa. Don't you fool me with your nonsense trick, because I'm a trickers. My wife gets sick and she have a wound because of what you did, now, you deserve this punishment. I'm still calm this way. Dama-dami na ang tao sa field na iinitan na ako sa balat. Walang aalis hanggat hindi kayo napapatawad ng asawa ko, walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Isang maling hakbang, kayong lahat ang mapaparusahan. Rad, please. Don't do this. She begged. Too late for that. Bianca, I warning you once again. Kapag hindi ako napatawad ng asawa ko, bago matapos ang araw na to magsisisi ka. I will burn your company down with your family. Pupulutin kayo sa kangkungan. Keep that in mind. Anong gusto mong gawin ko? Please, wag mong idamay ang family business namin. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ka naman sobrang boplax para di mo malaman. Oh my gosh. I can't believe this. I look awful here. This is your fault, Bianca. Bantayan niyo sila. Alam niyo na ang gagawin, ani ko sa apat na lalaki. Yes, master, they said in unison. Umalis na kami kasama ko ang leader ng junior gang, dahil siya ang naghahawak ng payong. Marami na ang marites, marami na ring tao sa field, halos lahat kinukunan sila ng video. Teka, bakit wala si Ren? Rad, anong meron? Nakasalubong ko sila Red. Wala. Good morning everyone, this is your dean. Please come up to my office, Manalo Brothers now. That's all, thank you, have a good day. Bigla na lang nagsalita ang telecom ng school. Ano naman kaya yun? Tanong ni Rex at napakamot sa ulo. Tara, ikaw, balikan mo ang kasamahan mo doon. Sabi ko sa leader ng gang. Yes master, Eliza POV. Nandito pa rin kami sa gym. Ang dami pang gagawin, halos nawala ng ingay rito, kasi halos umalis ang mga student. Anong meron sa labas? Kami na lang dito ni Andrea, kasi si Leven tinawag siya ng isa sa kaband niya. OMG! Hindi makapaniwala na ani ni Andrea, at napatingin ako sa kanya, may tinitingnan siya sa phone niya. Baby, come here. Look. Nako, baby, mamaya ka na nga mag-cellphone dyan. Tulungan mo na kaya ako rito. Tingnan mo to. Dali. Madali lang. Ano ba yan? Sabi ko at tumingin sa screen ng phone niya. Sina Bianca nakabilad sa initan sa field, at may libro sa ulo. Sinong may gawa niyan? Tanong ko, nakakaawa sila kahit na ganun sila sa akin. Minsan uso ang magbasa ng caption. Sabi niya at tiningnan ko ang caption. This is what you get when you hurt Radley Manalo wife. It's a live video kaya sumilip ako sa bintana, at puno na ng tao ang field. Oh my God! Radley, bakit mo te ginawa? Pinahiya niya pa sila Bianca. Ano bang klase yan? Let's go baby. Hinhila ko si Andrea papunta ng field. Saan ba tayo pupunta? Sa field, tulungan natin sila Bianca. Ano ka ba? Bagay lang sa kanila yun. Saka in fairness, iba gumanti ang asawa mo. Hindi nakakatuwa ang ginawa niya, wag kang maging proud dyan. Wag mo nang purihin ang ginawa niya, ayaw ko na may inaapi siya. Baby, he did it for you. Alam mo kasi hindi ka marunong lumaban, siya ang gumanti para sa'yo. Iba talaga kapag may brutal na asawa, iba gumanti, ibang klase maging protective. Pang-asar niya. Tumigil ka nga dyan. Nang makarating na kami sa field, grabe, nagkukumpulan lahat ng students. Excuse me, sabi ko habang sumisingit sa kanila. Tabi po, padaan nga Nuno, sabi ni Andrea habang nakasunod sa akin. Buti na lang at nakasingit agad ako. Mainit na sobra. Ang lagkit na sa balat. Bianca, ayos lang kayo? Tanong ko nang makalapit ako sa kanila. They are crying. Ellie, help. My skin, my God. Help. Sabi niya akmang aalisin ko na ang book sa ulo niya, pero hinarang ako ng isang lalaki, siguro mga high school pa lang sila, junior high. Miss, huwag po kayong makialam kung ayaw niyo pong madamay. Sabi niya sa akin. Sino bang nagsabi sa inyo? Hindi ba kayo naawa sa kanila? Sabi ko sa lalaki. Utos po ni Master na hindi sila aalis, hanggat hindi niya sinasabi, paliwanag nito. No, Ellie, tulungan mo kami. You, hindi mo ba siya kilala, siya ang asawa ni Rad?
Kaya sundin niyo siya, sabi ni Cathy. Payungan niyo si ma'am. Sabi niya at may lumapit sa akin na isang lalaki, at pinayungan ako. Ano ba? Itigil niyo na ta, sabi ko. Andrea, tulungan mo ako. Dagdag ko at lumapit ako kay Bianca, at inalis ang buhok sa ulo niya. Andrea, do the same. Pulang-pula na talaga sila, they are burned. Kawawa naman. Miss, papagalitin kami ni master nito eh. Sabi ng lalaki na pumapayong sa akin. Huwag mo na akong payungan, at pakisabi dyan sa master mo, hindi nakakatuwa ang ginagawa niya. Inalalayan ko si Bianca na makaupo sa bench. Sino pong may tubig sa inyo? Tanong ko sa mga students. No, I don't have water. Isa pa, ate hindi nila deserve na tulungan. Sabi ng isang student na ikinaingay ng madla. Pues, hindi ko kailangan ng tubig nyo. Mataray na sagot ni Bianca sa babae. Ikaw nang ang tinutulungan, ikaw pang galit. Mahiya ka naman. Pinigilan ko si Andrea. Pasensya na. I don't know why Radley did this. I apologize. Sabi ko at iniwan ko na sila. Nakasunod sa amin ang 4 na lalaki. Pinapayungan kami ni Andrea, ngunit pinigilan ako ni Bianca. Eliza, I'm sorry. Please do forgive Rad. Help me please. Ayaw kong magising na wala na ang lahat ng meron ang pamilya namin. Forgive us, because of what we have done, and I want you to know that I am not the Bianca who's Rad ex-fiancé. I'm so sorry. Please, forgive him. Umiiyak na sabi ni Bianca. Napatulala ako nang marinig ko ang sinabi niya. Kung hindi siya ang ex-fiancé ni Radley, ibig sabihin hindi ko pa nakikilala ang Bianca na ex nito. Sinong Bianca ba ang ex ni Radley? Oh God, what is going on? Hindi ko sinagot si Bianca, naglakad na ako papaalis sa field, kailangan kong makausap si Radley. Ano bang pinaggagawa niya? Bakit alam ng lahat na si Bianca ang ex niya, kahit hindi naman pala, anong nangyayari? Mga baby boy, kaya na namin ang sarili namin. Pwede nyo na kaming ewan. Pagtatiboy ni Andrea sa 4. Ay hahatid po kayo namin sa hallway. Sabi ng parang leader sa kanila. Hindi na, kaya na namin. Sabi ko, okay po miss. Tapos iniwan na namin. Naniniwala ka ba kay Bianca? Napatingin ako kay Andrea. Kung hindi siya, edi sino ang Bianca na ex-fiancé ni Radley? Ang alam ko Bianca ang pangalan ng ex niya, hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang sinabi niya, o kailangan kong magtanong kay Radley. Bakit mo ginawa yun? I asked him. Ang alin? He innocently asked back, then he walked towards me and gave me a kiss on cheek. Radley, pati ba naman sila Bianca papatulan mo? Alam mo naman babae sila, bakit mo ginanon? Nag-iisip ka ba? Mahina hong tanong ko sa kanya. Iniisip ko ang kaligtasan mo, at sinigurado ko lang na hindi ka na nila ulit sasaktan, sana naman naiintindihan mo kung bakit ko ginawa yun. Sumandal siya sa sandalan ng driver seat. Nandito kami sa loob ng sasakyan niya. Huwag mo nang uulitin, please lang. Inirapan ko siya. So, are you forgiving me? He faced me. Alam ko na ginawa niya iyon para sa akin, gumanti siya dahil iyon ang hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, at humarap sa kanya at tumango. Ayaw kong mawala ng magandang buhay si Bianca, siguro naman hindi niya nauulitin ang ginawa niya sa akin, dahil kahit sino naman ayaw na maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Really? He assured me. I smiled and nodded. Yes, dumukwang siya papalapit sa akin at niyakap ako, ewan ko ba ibang-iba siya ngayon. Thank you baby. Hinalik-halikan niya ako sa kamay. I have surprise for you. He said and he winked on me. What is it? I raised my eyebrows. Just wait and relax. I hope you like it my love. My heart beat so fast. I look at him. My love,